Hi guys, so for tonight, share ko naman kung paano ko nagawa si Brachiosaurus. Ito yung isa pa sa dinosaur na kasama dun sa Dino Team Cake. Ibang color naman to, blue naman siya, 'di ba? Iba-iba na yung color ng mga dino eh. Para lang, 'di ba, maging alive din naman yung kalalabasan ng cake natin. Actually, wala naman talagang blue color na dinosaur. So, inanimate na lang natin para maging maganda yung kalalabasan ng cake natin. Pero siya si Brachiosaurus. Panoorin nyo na lang to guys while ikinikwento ko sa inyo kung paano ako nagsimula sa pag-vlog. So para sa akin, paano ka ba mag-start mag-vlog? Sa akin, number 1 is dapat meron kang magandang content. Marami naman pwedeng makreate na mga content. Iba't iba yon. Nagkataon lang talaga na nakafocus kasi ako dun sa pagkikik, yung paggawa ng mga fondant toppers. So, everyday talaga meron akong makikreate na panibagong content. Kasi madaling magsawa yung tao eh. Kapag wala ka talagang magandang content, hindi ka nila papanoorin. So, aside doon, kailangan mo din araw-araw mag-post. 'Di ba? Hindi pwedeng once a week, nako, bababa lalo yung number of views mo, hindi mo siya masusustain. So, mahirap din talaga na pasukin yung pagbablog. Uubusin talaga yung oras mo, paglalaanan mo talaga siya ng time. At the same time, yun nga, sabi ko nga, meron ka magandang content. So, pag i-edit pa lang talaga, napakatagal na. Imagine nyo yung 2 hours na ginawa mo yung fondant na yon, kailangan mo siyang paigsiin into 3 minutes to 5 minutes, or minsan kung ipapasok mo siya sa Reels, dapat 1 minute lang yung video mo. So, 'di ba? Paano mo iigsian lahat ng 'yun? Hindi naman pwedeng fast forward ka ng fast forward, yung pabibilisin mo na yung video, 'di ba? So, hindi na natuto yung nanonood sa iyo. Parang dapat nga kapag ka nagpo-post ka talaga ng video is may learning doon sa pinost mo. Yung kapag ka na pinanood nila is natuto sila na ganito pala yung paggawa ng ganito, ng ganyan. So, ganon. Kumbaga, yung every video na pinopost mo dapat may learning, may kinapulutang aral, ganon. And ang pinaka sa lahat din is don't expect too much. Yun lang, para maging stress-free yung buhay mo, iwasan mo na lang mag-expect, lalo na sa kamag-anak. Kasi, di ba nga, sabi nila, ang unang susuporta sa'yo is ibang tao pa. Kumbaga, kapag sinuportahan ka ng kamag-anak mo, bonus yun, plus points yun, ganon. Pero yun nga, nakaka-overwhelm, nakaka-empower kapag ka may support na galing sa kamag-anak. Nakakatuwa yung guys. So, yung mga pinsan ko dyan na, di ba, ito ko lang nalaman na ganun yung, vlogger, ganun. Di ba, nakakatuwa talaga. Sobrang nakakataba ng puso. Magkaroon ka ng mga ganun na kamag-anak. Yun lang po. Thank you sa panonood. Bye!